hinahanap ninyo'y masarap na panghimagas na gawa sa gatas ng kalabaw, nandito tayo ngayon sa lugar kung saan may masarap na pastillas de leche. Kuya! Dito rin matatagpuan si Apo Ige sa San Miguel de Mayumo, Bulacan, ang Diocesan Shrine and Parish of San Miguel, Arcangel. Samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbites! Tuloy po kayo sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ni San Miguel Arcangel. Ang pagkaalam ko kasi, isa siya sa mga nilikha ng Diyos na espiritu. Hindi talaga santo o santa, kamukha ng mga alam natin ng mga taong naging banal, kaya santo o santa. Pero sa hanay ng mga mabubuti, yun, siguro kaya nilagay yung san. Ang totoo, isa siyang anghel. Ngayon, sa mga anghel, kumbaga, yung mga leader ng mga anghel, yun ang tinatawag na arkanghel. Sinasabi na merong apat na pangunahing gampanin si San Miguel. Ang una ay, yun nga, tagapagtanggol. Kaya nilalarawan siya lagi na may hawak na espada o kung ano man yung sibat o at ang kaalaban niya ang demonyo. Tapos, pangalawa, siya rin ay tinuturing na tagapaghatid ng mga tao papunta sa langit. Kaya nga, bagamat meron sinasabi na guardian angel, mga anghel na tagabantay o tagatanod, siya tinuturing na anghel ng katarungan, angel of justice, para timbangin para akayin ng tao na maging makatarungan at ipataw yung katarungan sa mga tao. Yon. At ang panghuli, pang-apat, ay siya ay tinuturing din na tagapagtanggol ng simbahan. Si San Miguel Arcangel ay mayroong naging mga aparisyon. Ang una ay naganap noong 490 sa Monte Gargano, Italy. I am the Archangel Michael, and I am always in the presence of God. The cavern is sacred to me. I have chosen it. I myself am its watchful custodian. There, where the rock opens wide, the sins of men can be forgiven. What is asked here in prayer will be granted. Therefore, go to the mountain and dedicate the grotto to the Christian religion. Yung Mayumo ay, kaya tinawag ito San Miguel de Mayumo. Kasi ang Mayumo ay isang salitang Kapampangan na ibig sabihin ay matamis, sweet. Kaya nga, mula noon, tinawag itong San Miguel de Mayumo. At dito nga siguro, kaya yung mga pastillas naging popular na isa sa mga produkto ng mga tiga San Miguel. Ngayon, dumating ang punto na ayon sa tala, noong 1725, ito ay ginawang parokya.
ginawang parokya. Mula noon hanggang ngayon, humigit kumulang magtatatlundaan taon na. At sa darating na 2025, aming ipagdiriwang ang ika-300 anibersaryo ng pagkakatatag ng parokyang ito. Ayon sa tala ng kasaysayan, ito'y naging bisita o kapilya na nasasakupan ng Candaba, Pampanga taong 1607 at kalaunay naging bisita ng Gapan at Macabebe taong 1726 hanggang 1872. Yugib na kung saan ay si San Miguel ay nagpapakita sa Monte Carmel. Ginanap ito, dineklara, hinihayag na ito'y maging pandiocesis na dambana at parokya ni San Miguel Arcangel noong ika-7 ng Pebrero 2021. Sinimulan na nung mga panahong iyon na ilibot, tawag nila dalaw patron, ilibot ang imahe ni San Miguel at dalhin sa iba't ibang mga bukluran. Tawag nila kasi sa SPPC dito bukluran. Matapos na malibot dito sa sakop ng mismong parokya, ay nilibot naman ito. Ngayon, sinisimulan na naming dalhin sa iba pang mga parokya. Nagsimula kami dito sa diocese, yung mga ang patron ay si San Miguel, si San Rafael, si San Gabriel, tapos yung parokya ng mga anghel, Holy Angels, tapos may mga iba naman nag-request, kaya dinadala namin weekly, linggo-linggo, nililipat namin ganon. Tapos kasama yung mga panalangin o prayer book, para sila rin ay makilala at magkaroon ng debosyon kay San Miguel. Si Pope Pius IX ang nagbigay ng basbas para sa pagpapalaganap ng Scapular of St. Michael at si Pope Leo XIII naman ang nagbigay ng formal approval nito. Sa debosyon, itinakda na tuwing Huwebes ng bawat linggo, ng lahat ng Huwebes, inilaan yon para sa pagnunubena o pagdarasal, pagpaparangal sa patron na si San Miguel. Bukod sa misa, merong pag-aalay, merong pag-iinsenso na ginagawa. Pero dahil nga ito'y naging pandiocesis na dambana, hindi lang mga taga rito ang dumadayo. No? Kumisan, may manggagaling sa gawing Laguna, may manggagaling sa La Union, no? Na nagseset sila ng nakikipag-ugnay sila sa opisina ng parokya na sa ganung petsa, magpipilgrimage sila rito. Saint Michael, ang ibig sabihin, who is like God? Paanyaya ito na makita ang Diyos sa bawat isa, kung kaya naman buhay ang mga programa ng parokya. Ito pong programa namin, tinawag namin na Kusina ni Apo Ige. Kasi kaya po namin ginawa ang gano'n ang pangalan. Isa sa pangunahing layunin din po namin, yung ma-promote yung devotion kay Apo Ige, kay St. Michael. Ano po? Ito po isang social service na
naglalayon na makapagbigay, makatulong sa nutrisyon ng mga, unang-una po, yung mga pulubi, yung mga street vendors, mga pedicab drivers, church goers, and then even mga church workers. So sa pamamagitan ng kusina ni Apo Ige, kami po ay nagpapakain. Every Sunday, pagkaraan po ng 6:30 a.m. Mass, andun na. Start na po ang pakain ng kusina ni Apo Ige. So we serve hot dish or mga simple breakfast para dun sa aming target na pakainin. We encourage them na sana magsimba sila ng ganong oras. So ma-avail nila yung aming kusina ni Apo Ige. And we do not serve the food hanggat hindi natatapos ang misa. So in that way, talagang nakikita naman namin, medyo lumalalim, na nadadagdagan yung kanilang devotion, yung kanilang pananalig kay Lord. Kasi it's a blessing na nandun na hinihintay nila. Dumadaloy ang biyaya ng Diyos through the church, and ang kusina ni Apo Ige is ginagamit lang na instrumento ng Diyos. Kaya ito siguro din ang nakainggan niya doon sa mga ibang samahan ng simbahan and some individuals, mga parishioners, na may kakayahan naman na magboluntaryong, mag-sponsor. Kaya kahit dumadami ngayon yung aming pinapakain sa kusina ni Apo Ige, dumadami yung sponsors na a proof that God is really providing us with what we need. Pangunahing tungkulin ni San Miguel ay labanan ang demonyo. Kaya naman, bahagi ng programa ng parokya ay ang educational assistance upang iangat ang antas ng karunungan, gayon din ang pagpapahalaga sa pananampalataya. Ang pinaka-main apostolate po namin ay tulungan yung mga babae at kabataan na biktima ng prostitution, trafficking at sexually abuse. So yun talaga ang pinaka-focus. Ngayon, sa tagal po na ginagawa namin ang apostolate na ito, nakita namin na kadalasan ang biktima ay hindi nakapag-aral. Naloko sila ng mga recruiter, pinapromisan sila na bigyan sila ng magandang trabaho sa Manila. So, ang programa po natin dito sa San Miguel ay Regina Celli High School Assistance Program. Itong program na ito ay para po exclusively para sa mga indigent. Ang number 1 requirement ay kailangan indigent. Number 2, willing magtapos mag-aral yung estudyante. At ang number 3, wala pa po siyang mga high school assistance program na sinasalihan. Ang program po natin ay from grade 7 hanggang grade 12. So, exclusive lang po siya for high school assistance program. Yung mga lay coordinators po dito, yung mga aktibo po sa parokya, sila po ang tumulong para ma-implement from the delivery of the school supplies, yung packing ng school supplies, yung confirmation na enrolled yung mga estudyante, at yung pag-monitor, pagbibigay sa amin ng mga grades, mga thank you letters, tinulungan po kami ng mga parokyano po ng parokya ng San Miguel. Ang ating assistance is mga gamit po from the school bag, lahat po ng school supplies, almost all po, from the notebook, ballpens, mga oil pastel, ruler, gunting, envelopes, folders, papel, mga materials for the projects. Arkanghel, tagapagtanod ng simbahan. Bahagi ng simbahan ang mga komunidad na nasasakupan. Ang buhay na komunidad ay buhay na pananampalataya. Ang layunin po ng Cofradia de San Jose ay mapalalim pa po ang debosyon kay San Jose. Isa po sa bahagi ng pagdedebosyon, yun nga pong ginagawa namin sa outreach program, yung pag-ano po ng hapag ni San Jose, na binibigay po namin yon sa mga charitable institution. Quarterly po kami, hanggang sa ma-provide na po namin siya, kasi hindi mo naman po pwedeng persahin yung mga member mo, so kung ano po yung kaya lang nila. So pag na-reach na po namin yung kailangan sa charitable, tsaka
saka lang po namin dinadala sa outreach po. Maganda naman po yung ano nila sa amin. Natutuwa nga po sila kasi napapansin daw po sila. Kumbaga, kahit simpleng bagay lang po maibigay namin, naano naman po namin, nagkagawa. Meron po kasi kami dyan sa may Hospicio de San Juan de Dios, tapos dyan sa may bahay ampunan sa may San Jose, dyan po sa may Nueva Ecija po. Hanggang kaya po natin, huwag tayong bibitaw. Yun po. Kasi si San Jose po, simpleng manggagawa. So kung ano yung kaya niya, kaya din natin. Mula sa payak na simulain, si San Miguel ang naging proteksyon at patron ng mga taga San Miguel de Mayumo. Marapat lamang na siya'y ipagdiwang at parangalan. Naabutan ko dito dalawang malaking pagdiriwang ng kapistahan. No? Ang una, tuwing Mayo, 8 ng Mayo, ang lahat ng San Miguel, hindi lang dito, lahat ng San Miguel, ipinagpipista yon. Ngayon, kung dahil ito'y bayan, ang tawag doon, Pistang Bayan. Malakihan yon. Pangalawa, yung tuwing 29 ng Setyembre, ang kapistahan noon ay kapistahan ng mga arkanghel. At sino ba yung mga arkanghel? Ang popular nga, si San Miguel, San Gabriel, at saka si San Rafael. Dahil nga ito'y San Miguel, kaya nagpipista. Tawag doon ay Pistang Patron. Pistang Patron. Meron ding nobinaryo, meron ding mga pagdarasal, may mga prosesyon, pero hindi kasing garbo kung pagdiriwang ng Mayo. Okay. So yun ang dalawang malaking pagdiriwang. Kami ay malugod na nag-aanyaya sa inyo na sana dumalo din kayo dito sa aming pandiocesis na dambana. Ano? Isang magandang karanasan na makarating dito. Bukod sa medyo antik ng simbahan, lagi naming pinag-aanyaya sa marami. Sana makilala nyo at magkaroon din kayo ng debosyon kay San Miguel na siyang pangunahing tagapagtanggol natin. Tagapagtanggol ng simbahan, taga-akay sa atin, at sana nga, no, sama-sama nating maakay ang bawat isa sa tulong ng ating patron at pintakasin na si San Miguel para mailapit sa ating Panginoong si Jesus. Espada ang simbolo ng katapangan ni San Miguel upang ipagtanggol ang tama at protektahan ang simbahan. Wala man tayong espada sa laban ng buhay, panalangin ang pinakamabisa nating sandata upang mapagtagumpayan ang tukso at mga pagsubok sa buhay. Sa mahabang panahon nating paglalakbay, ikaw aming patron ang siyang gumagabay. Ang inang simbahang sinisinta. Ako po muli si Kat Diaz. Maraming pong salamat. Hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbites. Ibang sa malumong bayan, awit ng masayang awitin, magpasalamat.